Hello guys, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Mimi Canada Vlog po ito. Ayan guys, yung akala ko ay safe na dito sa Canada o specifically dito sa Halifax, Nova Scotia. So kanina, kasi kaninang umaga ginamit na ng asawa ko yung sasakyan. And then, nung ginamit namin ulit ito para pumunta ng trabaho, na-notice namin may pumasok sa sasakyan. So, paano nila ito nabuksan? Paano nila nabuksan ang sasakyan? So, ayun nga guys, nilooban itong sasakyan ko. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yun. Kasi may susi naman siya eh. Kaso kahapon na-notice ko, hindi tumutunog pag nilalak mo siya. Hindi siya tumutunog. So, ang ginawa ko, binalikan ko ulit, pero lock naman siya. So, siguro kanina nang ginamit ng asawa ko, pinindot naman niya, pero hindi niya inusisa ulit kung open siya or hindi. Ayan, parang nakakatakot na, no? Akala ko safe dito. At yung nakakataka, sa parkingan naman siya eh. At saka, siyempre sa parkingan namin, may mga dumadaan na sasakyan, may mga tao din naman. At saka, sa day siya nangyari eh. So, paano may pumasok sa loob ng sasakyan? Ibig sabihin, inan nila ito binuksan? O hindi namin alam kung open siya? Ayan, nakakatakot na guys, oh. So, ayan, nakita na lang namin, sabi ng asawa ko, nawala itong, maraming siyang coins dito, oh. Wala. 15 cents na lang natira. Marami siyang coins dito kasi minsan kung ma-out of coins ka, halimbawa gusto mong bumili ng kape o di kaya mag-in-update ang MacPass ko para sa bridge ba. So ayan, diyan kami kumukuha ng pambayad para sa bridge, which is kada papunta, halimbawa pumunta ka sa kabila 125, pabalik 125 ulit. So diyan kami kumukuha naman. Pero lesson learned, wag maglagay ng valuable na bagay dito sa loob ng sasakyan. Kasi wala naman siyang makukuha dito, wala namang gold dito eh. Hindi naman namin nilalagyan ng kung anong mamahaling bagay dito sa sasakyan. So lesson learned talaga. At saka, ayan, no? Pakita ko lang siya. Ito kanina, madami kanina dito mga resibo mula dito. Inano talaga ito guys, oh. Ito kasi yung nilagay namin itong resibo pag kumakain kami sa labas. At saka gas kasi inaano namin, ni-assess namin sa tax, sinasama namin sa expenses namin yan kasi nga may business, cleaning kami, may cleaning ba. So ayan, naka-ano kanina yan guys, o dito kanina yan lahat. Tinignan ko nga yung papeles na sakyan, okay naman, intact naman. So ano naman kukunin nila dito? Ayan, yung pagkain naman dito. Dito yung mga, sabi ng asawa ko, mga ibang ano dito, coins, yan, kinuha. Yun lang naman, wala namang ano, yung mga jacket dito, hindi naman kinuha. So ano kaya ang purpose niya na binuksan yung sasakyan na to? Wala naman siyang makuha. So hindi ba siya nakita ng ibang tao na siguro binuksan niya to, pumasok sa loob at saka umupo at nagpakunwari lang na sa kanyang sasakyan, di ba? Ay naku, so lesson learned talaga, huwag maglagay ng mga mamahaling bagay sa loob ng sasakyan kasi makakakatch yung attention nila eh, especially kung may mga bag dito. So ayan, yung may mga bag dito, so expect nila yan na may pera, may wallet. So yan, sa akin minsan nilalagay ko dito sa baba yung aking bag, no, para hindi makita ba. So yan lang guys ang may share ko. Mag-ingat po tayo dito kahit sa Canada, kahit saan pala. Kahit saan pala, meron talagang taong magta-try na makuha. Katakot na talaga ngayon, no? Ang sitwasyon sa ngayon. So, hindi mo alam, hindi pala safe din dito. So, kahit saan naman siguro. So, mabuti nga, hindi binasag yung sasakyan namin. Kasi guys, kung nabalitaan ninyo yung nangyari dito sa basement ng apartment, dito sa underground parking, kasi yung apartment namin may underground. So, yun naman naninirahan sa baba namin. So, 5 sasakyan talaga ang rinansak. 5 sasakyan talaga yung
sinira yung windshield, yung mga glass niya. Nakakatakot na talaga. Kahit sa loob ng sasakyan. So yan guys, ang update dito sa Canada. Thank you guys. Don't forget to subscribe sa aking channel. Bye!